Ang rehimen ng Iran ay winawasak ang sarili nito mula sa loob. Habang nakatutok ang mundo sa malaking pagpapalakas ng militar ng US sa baybayin, isang nakakagulat na ulat ang nagsiwalat na isang lihim na kudeta ang inilunsad laban sa pinakamataas na pinuno, na pinamunuan mismo ng kanyang mga pangunahing opisyal. Pinapakita nito na nababasag ang rehimen dahil sa matinding presyon. Habang pumapasok sa ikatlong araw, ang mga protesta at lumalabas ang mga impormasyon. Kaya naman ang Iran ay bumabaling na ngayon sa terorismo. May taga-suporta ng rehimen ng Iran sa London na ngayon ay hayagang nagsasalita tungkol sa pag-atake sa mga sibilyan sa kanluran. Talagang nakakagulat ito at tatalakayin natin lahat yan. Magsisimula tayo, syempre, sa ulat tungkol sa kudeta. Ang ulat na ito ay mula sa French media outlet na Le Figaro, isa sa pinaka-credible source sa Europa. Ayon sa ulat, ang kudeta ay pinangunahan ng dating Pangulo ng Iran na si Hassan Rouhani at ng kanyang dating Foreign Minister na si Mohammad Javad Zarif. Hindi sila mga tagalabas. Si Rouhani ay 8 taon naging Pangulo at si Zarif ang negosyador ng 2015 nuclear deal. Pareho silang bahagi ng rehimen na nagpasya dapat mapaalis si Khamenei. Naganap ang kudeta noong ika-7 ng Enero, isang araw bago ang massacre na pumatay ng 10,000 mga Iranian. At ang kudeta ay sinuportahan ng mga kleriko sa banal na lungsod ng Qam. May suporta rin ito mula sa mga tao sa loob mismo ng IRGC. Isa itong seryosong pagtatangka. Pinagplanuhan ito at muntik na itong magtagumpay. Pero nabigo ito dahil sa isang dahilan. At ang dahilan na iyon ay isang tao, si Ali Larijani. Si Larijani, kalihim ng National Security Council, ay tumangging suportahan ang kudeta. Nang pumabor siya kay Khamenei, nabigo ang plano. Si Rouhani at Zarif ay inilagay sa house arrest at si Larijani, well, ginantimpalaan siya ng ganap na kontrol sa bansa, gaya ng tinalakay natin kahapon. Ang lalaking sumugpo sa kudeta ang ngayoy namumuno sa Iran at siya rin ang namumuno sa negosasyon sa Estados Unidos. Si Khamenei ay 86 na taong gulang. Katatapos lang niyang makaligtas sa tangkang kudeta mula sa sarili niyang dating presidente. Kaya ginawa niya ang ginagawa ng bawat diktador sa kanyang edad. Ipinasa niya ang kapangyarihan sa lalaking nagligtas sa kanya. Kahapon, nalaman natin na magkakaroon ng bagong negosasyon sa nuklear ngayong linggo sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sabi ng marami, ito na ang huling round bago magkaroon ng aksyong militar. At alam mo ba kung sino ang namumuno sa delegasyon ng Iran? Si Ali Larijani, de facto pinuno ng Iran. Inaasahan na ibibigay ni Larijani sa Estados Unidos ang huling alok ng Iran. Kaya, bakit iniisip ng mga tao na ito daang huling round? Dahil napakalaki ng agwat sa pagitan ng gusto ng US at ng kayang ibigay ng Iran. 3 bagay ang gusto ng US: itigil ang nuclear at ballistic missile program at putulin ang suporta sa proxy groups sa gitnang silangan. Ngayon, handang pag-usapan ng Iran ang nuclear concessions. Pero ayaw nilang talakayin ang missiles kahit kailan. Kahapon, ipinaliwanag ng Foreign Minister ng Iran ito sa American TV. Pinag-uusapan ninyo ang nuclear. Nuclear only na kasunduan lang ang iniaalok ngayon dahil sabi ni Secretary Rubio na dapat kasama rin ang ballistic missiles at suporta ninyo sa mga proxy sa rehiyon para maging makabuluhan ang kasunduan. Sa ngayon, nuclear lang ang pinag-uusapan namin at wala nang ibang paksa. Sige. Pumapayag ka ba na bigyan ng walang hadlang na access ang weapons inspector kasama ang mga Amerikano sa iyong nuclear site? Well, kami ay isang tapat na miyembro ng NPT, Non-Proliferation Treaty, at may kasunduan kami sa International Atomic Energy Agency at handa kaming makipagtulungan ng buo sa ahensya ayon sa kasunduan sa safeguard. At maaari naming tanggapin sa ilang mga kondisyon ang karagdagang protocol sa safeguard ng NPT. Sa palagay ko, katanggap-tanggap at maaring ipatupad ang buong mekanismo ng verification at pagmamanman. Handang pag-usapan ng Iran ang mga nuklear, pero gusto rin ng US na isama ang mga misil. At iyan mismo ang dahilan kung bakit walang gumagalaw sa magkabilang panig. At mukhang hindi lang Estados Unidos ang naghahanda na mabigo ang negosasyon. Naghahanda rin ang Iran. Ganito naghahanda ang Iran. Mula sa nalik na kasunduan sa armas. Nitong Disyembre, pumirma ang Iran at Russia ng bagong kasunduan sa armas na nagkakahalaga ng halos 500 milyong euro o 500
at $70 milyong. Ang kasunduan? Magde-deliver ang Russia ng 500 Verba Man-Portable Air Defense Units kasama ang mga launcher. At bukod pa roon, 2,500 na mga missile sa loob ng susunod na 3 taon. Ang Verba, ang pinakamakabagong shoulder-fired system ng Russia. Para itong manpads, infrared-guided ito, kaya kayang targetin ang cruise missiles, mababang lipad na eroplano, at drone. Heto ang issue at importante ito. Ayon sa dokumentong Ruso na leak, hindi talaga magsisimula ang mga delivery hanggang 2027 at tatagal ito ng 3 taon hanggang 2029. Umaasa ang Iran na makakakuha ng ilan sa mga unit na ito ngayong buwan. Ngunit kahit makuha nila, maliit lang ang mga ito at hindi mapipigilan ang kampanya ng US sa himpapawid. Kung tinanong mo ako, ilang linggo lang ang nakalipas kung magbebenta ang Russia ng air defense systems sa Iran. Sasabihin kong hindi. Kita mo, kulang na ang Russia para sa sarili nila. Ang mga gobernador ng Belgorod at Bryansk ay nagmamakaawa sa Kremlin para sa air defense. Pero technical, hindi talaga ito mga ganoon. Ito ay maliliit na missile na pinapaputok mula balikat. Hindi ito kailangan ng Russia laban sa drone at cruise missile ng Ukraine. Binebenta nila ang kaya para makakuha ng foreign currency. Hindi nito babaguhin ang digmaan, pero senyales ito ng direksyon ng mga pangyayari. Hindi rin armas lang ang nakuha ng Iran. Iba ang tunay nilang banta. Nakatutok ito sa mga sibilyan. Nagbabala ang mga Iran-backed militia sa Iraq na aatakehin nila ang US targets sa rehiyon kapag umatake ang Amerika sa Iran. Ngayon, inaasahan na. Pero lumalala pa. Ayon sa New York Times, binabantayan ng mga Western security officials ang lumalalang senyales na maaring utusan ng Iran ang kanilang mga proxy na magsagawa ng teroristang pag-atake bilang ganti sa Europa, Gitnang Silangan at posibleng Estados Unidos. Hindi lang ito haka-haka. Nagbabala ang Western intelligence agencies, estratehiya ng Iran, kung atakihin sila, gaganti sila sa mga sibilyan saan man. Hindi na rin ito itinatago ng ilang taga-suporta ng rehimen. May isang lalaking taga-London na hayagang nagsasalita tungkol sa pagpatay ng sibilyan kung aatakihin ng US ang Iran. Pakinggan ito. Habang binabanggit ni Ginoong Khamenei ang digmaan sa rehayon, dapat sabihin ng ibang opisyal ng rehimen na pababagsakin nila ang Burj Khalifa at susunugin ang lahat ng negosyo sa Dubai. Dapat din nilang ipaliwanag kung paano sila natutulog gabi-gabi na nangangarap na masira ang lahat ng planta ng desalination sa Dubai. Sayang at taglamig ngayon at hindi ang kasagsagan ng init ng tag-init. Kung hindi, magtatakbuhan ang mga tao sa Dubai sa kalsada at sisigaw sa sakit dahil sa uhaw sa 50 degrees Celsius na init ng tag-init. Ito ang format at nilalaman na dapat ilabas sa state TV. Huwag matakot-manakot ng kalaban. Simula ngayong gabi, kailangan ng matinding pananalita at desididong aksyon kontra UAE. Ang network ng mga katiwala ng oligarko ay kailangang ibalik sa Iran mula sa UAE sa pamamagitan ng puwersa. Kung tumanggi, arestuhin ang magulang. Pagkatapos madakip ang kanilang magulang, uuwi silang lahat sa Iran at isasauli ang pera. Kung magkadigmaan laban sa US, hindi babagsak ang rehimeng ito. Sa halip, tataas ng 20 beses ang marahas na panunupil sa bansa. Kung gagamit si Trump ng imperialistang taktika para mag-udyok ng protesta sa digmaan, tungkulin ng bawat rehimen at ituturing ng kasalukuyang rehimen na lehitimo ang pumatay ng tao. Ang 3,200 sigaw ng paghihirap na nakita mo ay magiging 50 beses pa. Sa kabutihang palad, alam ng Estados Unidos ang lahat tungkol dito. Kaya naman naghahanda ang gobyerno ng US ng naaayon. Inilikas ng US ang lahat ng non-essential personnel sa embahada sa Beirut dahil sa Hezbollah. Sinabi ng mga proxy group ng Iran, sa Gitnang Silangan, na sasali sila sa digmaan kung aatakihin ng US ang Iran. Pinakamalakas dito ang Hezbollah. Kahit nawalan sila ng mga leader nitong 2 taon, may baril at rocket pa rin sila, kaya alerto pa rin ang US. Naalala nila ang nangyari noong dekada 80. Ito ang sinabi ni Trump sa mga tagapayo tungkol sa plano ng pag-atake. Kung bigo ang diplomasya at di sumunod ang Iran sa paunang pag-atake, saka lang niya iisipin ang mas malawak na pag-atake sa huli ng taon. Layunin nilang tuluyang pabagsakin si Khamenei, pero may malaking problema. Sinabi ni General Rezin Kings, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, kay Trump bago ang operasyon sa Venezuela, na mataas ang tsansa ng tagumpay. At napatunayan niya ito. Para sa Iran,
Hindi niya kayang ibigay ang parehong katiyakan. Pangunahing dahilan ay mas mahirap ang operasyong ito. Kaya ng militar tamaan ang mga target. Pero walang nakatitiyak kung mababago nito ang asal ng rehimen o magsisimula ng mas malalang sitwasyon. Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng ito sa labas, muling nawawalan ng kontrol ang rehimen sa loob. 3 sunod-sunod na araw nang nagpapatuloy ang mga protesta. At lalo pa itong lumalaki. Ngayon, sa ikatlong araw, may mahalagang nangyari. Maraming babaeng Iranian ang sumali. Sumisigaw ng "Mabuhay ang Shah." Hindi lang ito slogan ng protesta, kundi tuwirang hamon sa Islamic Republic. Nananawagan ng pagbabalik sa Iran bago 1979. Ang tugon ng IRGC? Sinugod nila ang mga unibersidad at inatake ang mga estudyante gamit ang tunay na bala at tear gas sa katanghaliang tapat. Hindi na iniintindi ng rehimen kung makita ng mundo ang kanilang kalupitan. Nasa survival mode na sila ngayon.